Welcome everyone to Weekly News and a DW with Major Tidbits, and the topic for this video is Sara Duterte, Generational Crash Out. Si Aling VP Suo nagkaroon na naman ng kanyang Certified Generational Crash Out for the 100th time this year laban sa mga Marcos. This time dahil sa pagka-cite in contempt at pagkakakulong ng kanyang OVP Chief of Staff, Attorney Zuleika Lopez. Iniimbestigahan ng Quad Committee hearing ang mga suspicious raw na confidential fund disbursement o acknowledgement receipts at mga physics-breaking na pagpunta sa isang dosenang probinsya to sign some papers for release of said confidential funds. Sinasabi nila na it is physically impossible for that person, for that special disbursement officer to write a check and sign it all over the country. Yun ang sinasabi nila. You can just watch my previous videos regarding the Duterte's OVP's Chief of Staff. Pero basically ang nangyari, I'm sorry, Attorney Lopez, no, dahil ikaw yung nakapirma dito, and according to our rule, one of the reasons on the undue is the undue interference in the conduct of proceedings. So may I move, Mr. Chairs, na nag-violate si Attorney Lopez dito sa ating proceedings or doon sa ating trabaho. May I move to cite Attorney Lopez in contempt, Mr. Chair. Respectful request to the Commission on Audit. There was no intention, Your Honor, to demand from them or to order them or to commandeer them into something that they did not want to do. nag-send si OVP Chief of Staff Zuleika Lopez ng letter sa COA nang i-request ng Quadcom ang ilang dokumento pertaining to the CIFs or basta sa mga financial documents. Sinasabi nilang hindi pa tapos ang audit and it would be improper at mali kung ibibigay agad ng COA ang mga papeles na hinihingi ng Quadcom. Sa letter, inudyok niya ang COA na huwag ibigay. Basically, don't cooperate with the Quadcom sa mga sinampinan nitong mga records. Pati na rin ang pagsabing hindi niya alam kung saan nagsisipunta yung ibang officers ng OVP kahit na may office orders silang in-issue regarding their scheduled departure sa bansa. Kaya siya'y isinight in contempt. Well, nagalit si Sara. Using the detention of MX Lopez, she again claimed persecution at pagtatarget sa kanya ng administrasyon, particularly the political dynasty of the Marcoses and the Romualdezes. Apparently, matagal nang magkasama at magkatuwang sina Sara at Lopez, with her serving as the city administrator ng Davao nung si Sara ang mayor. Inutusan din ni then-President Duterte si Lopez na tulungan si Sara sa Davao noong 2016 kahit na ginisa ni Duterte Patriarch si Lopez nung Vice Mayor si Duterte Sara Duterte. Nang ma-detain si Atty. Lopez, binisita at nagstay si Duterte sa House of Representatives despite not attending many of the Quadcom invitations para makapag-usap at bumisita sa kanyang Chief of Staff, where she spent the night at his brother Paulo, who is also a congressman sa Davao. Matapos nang bumisita, nag-host ng virtual press conference si Duterte where may isang babala at solicitation to commit murder with this generational crash out part 1 million for the year of 2024. Basically, nagalit siya dahil ililipat si Lopez from the House of Representatives to the Women's Correctional Facility in the middle of the night, which is kind of weird kasi nagpatawag daw ng hearing, and then in that hearing, they resolved to transferring Lopez to the correctional facility in the middle of the night dahil raw sa disruption na dinulot ni Duterte na magstay siya sa opisina ng kanyang kapatid na congressman, among other reasons. Basta na lang ba ganon? Sasabihin nyo, I violated security regulations? Ano yun? Wala naman akong dalawang baril. Nung sinabi sa akin na hindi ako pwede pumasok, nag-antay ako. Alam mo, binibigyan ko pa ng pasensya yan si Taas ba yan? Kanina eh. Ngayon hindi na. Nagsinungaling pa siya. Na I refused daw to leave last night when I did not even know na pinapaalis ako. Ang sinabi lang sa akin, papatayin ang kuryente. Which I said, okay lang. Kasi
May flashlight naman ako. Hindi ko naman kailangan ng kuryente. Tapos kanina, sa media, pinapalabas nila na I locked myself doon sa kwarto. Of course, nag-lock ako kasi natutulog na ako. Hinahanap ko kanina. Sabi ko, where is this permission from the speaker? Na meron kayong committee hearing kanina in the dead of the night to give an order na i-commit doon sa correctional facility. And where is the rule that says kapag may violation sa detention facility ay ililipat sa correctional facility? Ano yun? You make rules as you go along? Ano yun? Di ba dapat sa demokrasya, there's a rule of law? And then they make rules as they go along? Kung ano lang, whatever pleases the speaker? Sinasabi niyang nagsabwatan ang Makabayan Bloc at si House Speaker Martin Romualdez para pabagsakin at bastusin si Sara, saying na behind closed doors, nagpapaumanhin pa yung mga matatapang na kongresista kay Sara dahil kailangan lang nila ng pera para sa eleksyon. Kailan ba nagsimula yung atake nila? Alalahanin nyo. Di ba? After ako nag-resign sa DepEd? Kailan ba nagsimula yung pambabastos nila? Last year. After that meeting with the Makabayan Bloc and Martin Romualdez. They started destroying my name, pummeling me in the media with a multi-million PR campaign. Pinastos pa nila ako ng mga pagsisinungaling nila na kesyo taksil, kesyo korap, abusado. Putang ina ninyo! She also said and addressed the defund controversy ng DepEd dahil we remember from the last few months ago, halos walang naipatayo si Duterte sa kanyang mga goals sa Department of Education. She countered by saying na wala talaga siyang magagawa kasi sinamsam ng mga congressmen, particularly Zaldico and Romualdez. Nabig pa nga raw si Liza ng pera galing sa DepEd sa kung sino mang tao. At sabi niya, bakit ka magbibigay? Hindi ka naman tao ng gobyerno. Bakit ka magbibigay ng pera ng gobyerno kung hindi ka naman opisyal ng gobyerno? What gives you the right? Ginigit-git nyo yung mga tao ko dyan sa envelope na yan. Lisa Marcos, naalala mo? Nagpadala ka sa akin ng video? Sinabihan mo ako saan kukunin ang pera. Pinakita mo ang muka ng tao doon sa video message mo. This is she's been working with us for the longest time. We trust her. You sent me written instructions about money. Millions a month. Anong nakalagay doon sa envelope? DepEd! Anong ginawa ko? Binigay ko sa DepEd! Putak na mo ka! Wala ka ngang posisyon sa gobyerno, namimigay ka ng pera ng gobyerno eh! Now, I've watched the entire online press conference of Duterte and the person she despised the most at palaging minimension is si House Speaker Martin Romualdez and that she has been consistent about. Paano nyo ginagel ang pera ng Department of Education? Martin Romualdez. Inattach nyo ang projects na hindi man lang dumaan sa paaralan, sa SDS, sa region, even sa central office. Basta na lang listahan ng mga congressman. 19 billion. Kinuha nyo ang 5 billion sa repairs, nilipat nyo para mukhang sa illegal, tanggap ka sa Pogo. Pinaalis nyo lahat ng kompetisyon ninyo, naiiwan ang Pogo mo. Tanggap ka, Pogo.
May nagsasabi pa, tumatanggap ka sa smuggling, sa droga. Tapos kuha ka dito sa National Treasury. Akin ito, akin ito. Babawiin ko lahat. Yung mga congressman na yan na nag-hearing, anong sinasabi nila? Pagkatapos, pag na-off na ang mic, pag wala ng media, pasensya na kayo ha. Kailangan kasi namin ng pera. Mag-eleksyon na kasi. Pakisabi kay Sara ha. Hindi ko naman gusto tong From supporting former President and Representative Gloria Macapagal Arroyo, the recorded interview, at itong online press conferences, I won't deny or even pile onto Duterte at this point. Kasi malamang sa malamang, baka totoo yung sinasabi niya. Totoo yung sinasabi niya na pinagdidiskitahan siya, pinagtutulungan siya, at lalo pa siyang lalakas sa kanyang opposition at divisiveness kung patuloy siyang gigit-gitin. Now, hindi na sana to lalaki pa kung sinagot niya lang yung mga tinatanong sa kanya at polite siya sa pagsagot or even just sagot ng mga tanong. Sagutin niya lang yung mga tanong. Kasi kung gusto niya, dun siya pumunta sa Quadcom, ilabas niya lahat ng gusto niyang sabihin. Kung totoo lahat ng sinasabi ni VP Duterte at galit siya sa mga ginagawa or sa mga sinabi niya, the bravest thing is nasikmura niya itong mga to kung talagang galit siya noon pa lang. And ang pangat lang naman sa sinabi ni Duterte is the fact na galit na pinagmumura at sinabihan pa na Ano daw? Pasukin ng general yung mga cameras. Gusto mo? Palapitin ng Okay, mga palapitin. media? Opo. Sige. Lapit na. Go na. Go, go, go. Double time, double time. Ding! I-release mo ang media. Release, 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 release. Go. Go na, sabi ni General. Lapit na. Si General lang nagsabi. Ayaw ng hospital. Hindi Ayaw na, ng hospital. hanggang dyan lang naman yung camera eh. Ayaw ng hospital. Hanggang dyan lang sa inyo. Huwag nyo lang i-block yung side ng camera. Alis na lang dito ang mga kwan para makita ng Ganyan lang. Para camera. makita ng camera. Sige mo. I-clear natin ito yung ano. Para makita ng camera. yes. Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. So, alam mo ma'am, yan ang lagi kong sinasabi sa Makabayan Blog nung mayor pa ako. Ang laban, wala dyan sa EDSA ma'am. Wala dyan sa mga highway. Ang laban ma'am nandun sa loob ng palasyo. Yan ang problema. We appreciate yung expression ninyo ng disgust, ng pagkamuhi, ng hopelessness, kasi it reflects kung ano yung nararamdaman ng marami, milyon. Alam ko yan, ma'am, kasi kahit saan ako pumunta, ako ang sinasabihan, binoto namin yan dahil sinabi mo, iboto namin. And that's just mind-blowing, di ba? Kasi hindi mo maiisip yun and why would you even say that, di ba? Parang ang weird.
She needs to recover some more goodwill with the rest of the Filipino people. Lalo na sa mga kakamping, sa mga dilawan na kanyang patuloy na dinidemonize. Dahil yung mga DDS, they'll support you no matter what. At yung mga Marcoses, yung mga loyalista, well, you would probably turn some of them into Duterte fans or at least Duterte tolerators. Pero don't say stuff like that because that's just unhinged. Ang pangit lang kung ayun lang sana sinabi mo, kung nagmura-mura ka lang, siguro hindi mo overshadow yung mga sinabi mo patungkol sa mga isiniwalat mo kay Romualdez, kay Marcos, at kay Araneta Liza. Pero totoo naman yung sinasabi mo. Totoo naman na pinipersecute ka nila. That's no secret. Pero hindi maririnig ng taong bayan yung sinabi mo na katiwalaan kung sasapawan mo ng solicitation ng assassination sa mga matataas sa posisyal ng gobyerno at si BBM. The ones that control the power. Ayun lang ang i-focus nila. Maganda na sana yung pagsiwalat mo, lalo na kung totoo yun at meron kang resibo katulad ng sinasabi mo. Pero wala ka naman kasing makinarya na kina Marcos lahat, kaya kahit mahirap, sana naman pigilan mo yung mga meltdown na ganyan. If not for decorum, not for decorum's sake, for the Republic's sake. Dahil kahit gaano katama yung sinasabi mo, katulad ng sinabi ko dun sa last episode with Trillanes, kung puro ka salita ng ganyan, divisiveness, puro galit sa gobyerno ang nasa isip mo, yun ang lagi nakikita ng tao, sa'yo siya magagalit. Hindi doon sa sinisiwalat mo, kahit gaano katama yung gawa mo, kahit na wala kang bagahe. Si Trillanes, walang bagahe yan, pero galit na galit pa rin ng tao. Tignan mo si Duterte, ang daming bagahe niyan. Ang daming issues na nagsistick. Dahil sinasabi nila, may evidence. At the fact na hindi niya dinidepensa yung sarili niya proves that at least some of those must be true according to some thinking. Dahil kahit gaano nga katama yung sinasabi mo, magagalit ang tao sa'yo kung puro yap ka ng galit or yap ka ng divisiveness, yap ka ng yap patungkol sa inis at mga maling ginawa ng nakaupo. Kasi yung mga nakaupo, makikita ng tao na merong binigay sa kanila at dun lang matutuwa na sila. And that's sad, di ba? Pero that's how it is. Kung papatungan mo ng mga pagbumurang, hindi as charismatic as your fathers kasi wala kang riz kung ikukumpara sa tatay mo. Tapos ma-overshadow pa yung sinabi mo. They'll dismiss you like you're a crazy cook. Ang video clip na ito ay galing sa aking series na News and Worthy Recap. Check the entire video for the complete weekly news recap and subscribe to the channel to be kept up to date sa mga local at global news na I'll make sure would be interesting to you particularly. Di ko alam yung name mo pero you should subscribe. You Muhammad Smith? I don't fucking know. John Smith? Salamat sa manunod mga kabayan. Avoid me, like, subscribe, follow my links in socials and avoid. Show set would be linked down below. Sa susunod muli, of course, paalam.